Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Okay, so ngayon ay ito, matagal ko nang nare-receive ito eh. I get this all the time eh. Itong tanong na to. Yung tanong, Architect, ano ba opinion mo dun sa mga gumagawa ng bahay na ang framing ay tubular? Yung bakal na tubular. Ganito. Yan. Ano daw ba ang comment ko sa ganyan? Ito yung golden opportunity. Sa dami nang nagtatanong sa akin. Ngayon, ang golden opportunity para sagutin ko yan sa video na ito. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Unang-una, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel or kung hindi ka pa follower sa YouTube, ini-invite kita na gawin yun kasi ang dami na nating videos. No? Mag-1,000 na yata yung videos natin tungkol sa construction, architecture, at project management. So, kung hindi pa ginagawa yon, please do so. At kung gusto mo maging updated every time na may bago, hit mo rin yung notification bell. Okay, so discuss na natin. No? Unang-una, yung bagay na yan ay structural. No? So, mag-consult kayo muna sa structural engineer o sa civil engineer. No? Mag-consult kayo. No? Kasi sa kanila yan eh. No? Teritoryo nila yan eh. Yung framing o yung pinaka-skeleton. No? Yung skeletal system ng iyong bahay. No? Hindi yan teritoryo ng welder. Kasi marami sa inyo, sigurado yan. No? Welder kagad yung tinatawag o kaya foreman. No? Para itayo yung bahay, para makatipid, tubular ang gagamitin. Tubular sections na GI o kaya BI. Pag sinabing GI, galvanized iron. Pagka BI, black iron. No? Tapos wini-welding. Ang totoo, pwede naman talaga yan. No? Pero, pupunta muna kayo sa isang eksperto, yung engineer. No? Kasi pag usap kayo sa architect at si architect naman, kapartner naman niya yung engineer eh. So, kailangan yan, tandem yan. Okay, ako naman, no? Ngayon, dahil ang tanong ninyo, anong opinion ko dyan? Ano yung take ko? So, i-discuss ko sa inyo, ano ang aking opinion tungkol sa paggamit ng tubular section, BI, black iron, or GI, galvanized iron, sa pinaka-main framing o pinaka-skeleton no, ng isang bahay. O di gagamit tayo ng ilang illustration. Ngayon, ang bakal, no, yan man ay GI, no, galvanized iron or BI, black iron, may iba-ibang sections na tinatawag. Ito yon, no, iba-ibang sections, profile, or shapes. No. So, meron tayong wide flange, yung alam ng marami bilang I-beam. Ba? Meron tayong channel, yung pa letter C. No. May angular, o yung angle bar na binibili sa hardware. Tapos, ito yung pinag-uusapan natin, tubular. Yan. Yung tubular, yan ang profile niya. Pag tignan mo sa ibabaw, o kaya pag hinati mo, ganyan yung itsura niya. Yan. Hollow itong gitna. Yan. So, tinatawag natin yan, tubular section. Okay. So, ito yung pag-uusapan natin. Okay ba? Anong opinion ko sa paggamit ng ganyang ganyang klase ng section ng bakal. Number 1, para sa akin yung design na yan, magkakaproblema ako. Madali yan, no? Madaling gamitin kasi parang shortcut yan eh. Kasi nga, malinis na siya tignan eh. So, ang ginagawa ng welder dyan, weldingin na lang siya, pinu-full weld, at pagkatapos, malinis na nga tignan. Pwede ng pinturahan. Tapos, yung iba naman, tinatakpan nila ng sidings. Pero ako, hindi ako gagamit niyan. No? Hindi ako gagamit niyan para sa main frame kung gagamit man ako ng steel frame, o hindi naman steel frame, tawagin natin siyang light gauge. No?
metal framing. Pag sinabing light gauge metal framing, ibig sabihin, ang ginamit na metal ay magaang. Hindi yung ganito. Ito, I-beam to eh. So, hindi ito pasok doon sa pinag-uusapan natin. Kasi ito ay steel talaga. Steel framing yan. Pero yung pinag-uusapan kasi, yung tanong sa akin, yung tubular, which is light gauge, no? Lightweight. So, tanggalin na natin yan, no? Tanggalin na natin yan sa ating picture. No? So, ito na lang ang options natin. No? Ito, tubular, angular, or channel. Sinabi ko, hindi ako gagamit nito. No? Mas gagamit pa ako nitong dalawa. Yan. Pero, ang magiging mainframe ko ay itong channel. No? Ito man ay C-purlin o kaya ay light gauge na C na frame na yan ang karaniwang ginagamit no ng mga gumagawa ng light framing material no as main structure no yung stud no ginagamit yung wall stud, runners at iba pa. Bakit yun ang gagamitin ko? Ang unang dahilan no, bakit sinabi ko magkakaproblema ako yung aking magiging welded connections no. Kapag ang ginamit ko ay tubular, no? Yung welded connection, no? Ibig sabihin, yung aking itsura ng welding. Yeah. Sa tubular, ganito ang itsura ng welded connection, no? Yung kulay pula. Yan. So, kung ito yung tubular, let's say ito yung poste. Tapos, ito yung gagawin nating mga members. Let's say ito ay magiging framing ng siding. Magiging siya. Siya yung pamakuan sa Tagalog. Ang magiging welded connection lang niya, itong labas lang. Kahit i-full weld mo yan paikot. Nahihinaan kasi ako dyan. Kasi ang connection lang niya dun sa pinaka-frame ay ito lang side na to. So, isang face lang nung vertical. Tapos yung welding niya, yan lang sa paikot. Hindi mo nga mawi-welding yan doon. Siyempre, mahaba to. I-assume natin mahaba. Hindi mo mawi-welding sa loob. Pero tignan natin, kapag kasi ang ginamit natin or angular, ganito ang itsura naman ng magiging welded connection niya. Kapag C o yung channel, ang profile ng gagamitin nating metal frame, ganito ang dami ng kanyang welded connections. Dami niya, no? So, siyempre, pagpasok nung isang C, doon sa isang C na vertical, ang dami niyang surface na pwede mong i-weld. So, ito sa ilalim, yan sa ilalim, ito, tapos sa side na yon, tapos sa ilalim ito, yun, tapos sa ilalim nun, tapos dito. Ang dami, no? Sa bilang ko, mga 10 ang welded connections. No? Kung makapal yung GI na ginamit mo, marami ka talagang tibay na pagkukunan. Ang dami ng support na kung yumanig man yan at merong masirang welding, ang dami pa niya. Ang dami pa niyang kapit. Unlike sa tubular, kagaya ng binanggit natin, yung paikot lang nung mukha nung tubular section ang i-weld mo. Hindi mo nga ma-weld yung loob. So, yan yung una, no? Ang problema ko sa tubular, una, welded connections. Ano naman yung pangalawang problema ko dyan? Ang isang problema ko pa kapag tubular section ay yung protective coating. O yung yung iwas sa pagkabulok at kalawang. Ganito yan. Dinodrawing ko na kagad para madali. Kapag tubular, ang pwede nating pinturahan o pwede nating i-coat, yung protective coating niya, ang pwede lang ay apat na muka, yung paikot lang. Hindi mo mapipinturahan yung loob. Paano kung nagkaroon ng moisture yan sa loob? Diyan magsisimula yung kalawang, pagkabulok, at hihina yung structure. Kasi hindi mo nga mapipinturahan, hindi mo ma-coat yung loob ng tubular. Pero kapag kapag channel, ayan, lahat ng side, mapoprotektahan mo ng protective coating. At ito ay applicable
maging sa bolted connections man or sa welded connections o yung naka-rivet na connections, no? Mapoprotektahan mo yung lahat ng side, no? So, mas matagal ang buhay, no? Mas matibay na siya, yung connections niya mas matibay, mas matagal pa yung buhay ng framing mo kasi mapoprotektahan mo siya lahat. Yan din yung dahilan kung bakit yung mga nagmamanufacture ng mga light gauge na framing, no, ay hindi gumagamit ng tubular sections. Kung meron, napakaganda yung material nila. No? Yan. Kaya ako din, hindi ko i-advise na puro tubular ang gagamitin, no, sa main structural frame, no? Kapag gagamit ka ng metal as main structural frame ng iyong bahay, no? Mas okay pa rin sa akin yung channel, no? At huwag mong kakalimutan, gaya ng binanggit ko kanina, no? Consult an engineer, no? Ako nga nagko-consult ako sa engineer tungkol dyan. Architect na nga ako. No? Ano pa kaya ikaw? No? Huwag kang aasa lang sa welder. No? Kaya naman yan ang ginagamit ng mga welder kasi madali kasi yan tabawin. No? Yun, shortcut kasi yan. Yung tubular. No? Madali lang kasing weldingin. Apat lang na mukha yung weldingin. Kagaya nung nabanggit natin kanina, hindi kagaya ng C. Marami silang weldingin. Shortcut yan kasi. No? Yan. Kaya hindi naman sila expert sa strength. No? Expert sila sa welding. No? Syempre, gusto mo matibay yung bahay mo, hindi lang maganda yung itsura ng welding, di ba? So, yan ang yan ang dahilan. Yan ang aking opinion, no? Pero hindi lang yan basta-basta opinion, no? Expert opinion yan, no? Yan. Kaya kung makikinig ka, ikaw ang makikinabang. Kumuha kayo ng professional, no? Huwag kayong magpapagawa lang basta-basta ng bahay na sinasabi, ito, mas mabilis to, mas mura to, mas matibay to, kasi bakal. Hindi lahat ng bakal matibay, no? Kasi ang tibay ng bakal ay depende sa kapal, no? Klase ng bakal, at higit sa lahat ay yung connection, no? Yung connection niya sa isa't isa pag pinagdikit-dikit na siya. Welded man yan, naka-rivet o naka-bolt, ay may engineering yan na kaakibat. Okay, so sana natuto kayo, nasagot ko yung concern ng napakarami nang nagtatanong sa akin tungkol sa topic na yan. Ingat po tayong lahat. Kita-kita po ulit tayo susunod. Hanggang sa susunod na content. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!